Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong kong likod. So today is October 15, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Manuel's Hazon Street sa may barangay 381 Santa Cruz, Manila. At dadalhin po natin sa may UST Hospital Doctors Clinic sa may Lacson Avenue, barangay 470, Sampaloc, Manila. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya ng tayo pag nakuha na po natin sila. Ayan, so habang tayo ay parating or papunta doon sa ating pick-up area ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Kaya sa araw-araw malaking suggestion lang. Oo. Sana may robot. Oo. May ibigay. Oo. Kasi napaka-importante rin. Never mind si Rika tsaka ako. Oo, kaya natin namang maggawa. We can go. Uy, alam mo, party, pinag-uusapan naman namin ang aming mga OT, yung go bag nga na tinatawag, diba? At hindi lang go bag, gusto rin nila na may atag doon, hard hat. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung mga babagsak sa mga ulo natin. Dahil kahit naman maganda ang struktura o may kuha na kayong struktura ng guest po natin, ay guest ng bahay natin, paano kasi nakasulat, sa struktura ng bahay ninyo, eh hindi mo naman alam yung mga nakalagay sa taas na mga aparador, diba? Yung mga pinaglalagay nito na storage. Oo, pinabagin mo yan. Yung mga aparador na matatangkad. Alam mo, dapat po i-screw yan yung taas. Oo, lagyan po ninyo ng brace na yung parang letter L. O i-screw mo ngayon doon sa taas ng aparador. Tapos i-screw mo doon sa pader na dinidikitan niya. Pero hindi gano'n para na hindi mo magsakain na yung manig. Naku lalo-lalo na kung kayo merong baby o toddler. Naku dapat po ginagawa yun dahil medyo, lalo na yung medyo magaan, malagihan yun medyo, madaling siya mag-shake, madaling siya mag-topple. Kaya kailangan po, pati yung yung para po doon sa aking mga mayayamang kapitbahay, kapag po meron kayong floor type of air conditioner, yung matangkad, dapat din po naka-secure yun sa pader. Yung itaas, meron pong pwede lagyan ng para kapit na kapit sa pader. Tignan mo, malalaman mo talaga yung mga bahay na may lalaki na mahilig sa DIY. Kasi napanood ko nga lang yun sa TV series sa US, partner, na gano'n ang ginawa niya. Naka-screw nga para pag earthquake, hindi nga maglalaglagan. Hindi ko nga alam na ginagawa pala dito sa Pilipinas yan. Ginagawa yun. At saka pati nga yung mga outlet, kung meron kang baby na diba? Meron tinatapal doon para hindi matusok. Hindi, cover siya. Cover siya, sinasaksak lang yung rubberized lang yun para hindi rin yung baby o nung toddler. Yun nga. Ang baha dito. Sige naman, hindi lang tayo nag-baby proof ng bahay natin. Dapat hinahanda rin natin yung emergency proofing. Diba? Na tinatawag na. Tapos alam mo, partner, ito ko rin natutunan. Dapat meron din tayong go bag ng lahat ng mga mahalagang dokumento
sa buhay natin. Di ba? Yung That's right. Oo, yung pera. announcement of marriage. Oh, tama pala yun. Alam ko, iba umaasa na ma-wipe out yung ano. Central Uy, huwag City. ganun. Oy, shout out partner sa ating 17 million viewers sa Facebook. Maraming salamat. Napakarami. Sina Noel Dorosan, Kalin, Adrian Sabroso. Opo. Ano kayo napakalaw naman ni Opo. YouTube live po ito ng PJM Teleradyo. Si Ronel Santiago, Angel Arco Maple, Cocoy Dino, LC Balion Florentine, Ray Santos, Suanyo River, Senda Robles, diba Suanyo River, Senda Robles, Chloe X Mario, John Jency Alapan, Edwin Liam at Al Jaroy. Good morning sa ating 17 million viewers sa YouTube. O, ilan lamang yan? Ano yun? 17? 17 million. Wow. 17 ko na 17 million. Pero 17,000. For now, 17,000 yan. Oo. Yan, oo. Well, ako naman sasabihin ko lang na today is the 287th day already of year 2025. And for those who are still interested, 71 days before Christmas. 78 days before 2026. Wow, tatagal tayo ulit. At ayaw kong bumaba, ayaw kong maging mas malakas ang piso laban sa dolyar kasi nasa 58.24 pa rin po tayo. Oh my God. 58 pesos and 24 centavos against the US dollar. At ang magandang balita, medyo bumababa ang presyo ng Brent crude sa pandaigdigang pamilihan. Kahapon 63.59, ngayon ay 62.29. Aba, tingin mo? If it holds. Oo. Diba? If it holds. Baka meron pa tayong Downward. bawas lang. Wala dagdag. Oo, parang naman maganda-ganda ang Yes. natin. And happy 80th anniversary, MCI. Oo, na ang dami kong nakaupang palad kahapon. Oo, diba? Oo. Ano yung MJ na? Kwento mo sa atin mamaya, partner. Oo. Dahil nandyan na ang ating unang panauhin para sa araw na ito. Isa sila sa mga talagang nagbabantay ng masusi doon sa mga nangyayaring investigasyon tungkol nga po dito sa flood control projects. Ang Trillion Peso Movement, makakausap natin ang spokesperson nila. Isa din po siyang professor ng law at isang litigation lawyer. Dahil kahapon nga po ay humarap na si former House Speaker at Congressman Martin Romualdez sa pagdinig ng ICI. Pero si former Congressman Saldico, lost in space pa rin. Lost in translation, hindi pa rin natin alam kung nasaan. At marami pa tayong pwede pag-usapan tungkol dito. Kausapin na nga natin. Ay, hindi pala. Sorry. Si ano pala, Dean Ederson Tapia para ating unang makakausap. Okay, so dito muna tayo sa sinabi ni VP Sara na hindi naman daw niya hinihiling na bumaba sa posisyon si Pangulong Marcos. At palagi sila may patutsadahan ni Yusek Claire, no? Ni VP Sara, partner. So ito ba yung nakabubuti sa kanilang dalawa o sa relasyon ng Vice President at ng pamahalaan o ano nga bang epekto nito sa ating mamamayang Pilipino? Kausapin natin Dean Ederson Tapia, ang Presidente ng Philippine Society for Public Administration at isang professional lecturer ng UP and CPAD. Vice President din po siya ng Academic Affairs ng University of Makati. Dean, good morning. Peter at Rika sa programa Balikapatan. Good morning, Peter, Rika. Hi. Maraming ninyo sa kapitin. Opo, good morning po. Ang dami po natin listeners. 17 million. Iyan ako sa yung 17,000. Opo, dito po tayo sa kay Vice President Sara Duterte po muna ang unang katanungan. Because we see her being very vocal sa lahat ng mga bagay. But when it comes to issues about her and her office, tahimik siya. Etong pagiging vocal po niya ay nagdala din sa kanya sa napakaraming issues, no? Nagsangay-sangay, issues sa kanyang opisina, sa kanyang pagkatao. Pati na rin doon sa naging desisyon ng ICC sa interim release ng kanyang ama. So, ngayon naman po, may bago na naman tayong narinig. Hindi naman daw po niya hinihiling na mag-step down si Pangulong Marcos. Ano po ba talaga ang nakikita ninyo sa actuation ng ating Presidente sa kanyang sinasabi at sa mga binibitawan din po niya paminsan-minsan laban sa pamahalaan? Well, Rika, okay naman yung diskurso tungkol sa kung ano yung estado ng lipunan natin bilang pamahalaan. Kaya lang, si Vice President Sara Duterte kasi, she is in a position of power and influence, so she has to be very careful about the words that she utters.
medyo meron na siya nakatanggap na siya ng medyo hindi magandang lesson dyan, no, with what happened to former President Duterte. Ginamit mismo yung mga words niya to rule against their request for interim release, no? So, if anything, that should teach Vice President Duterte the lesson na lahat ng sinasabi niya actually ay merong impact. So, she has to be very selective about the kind of words that she utters. Kasi hindi lang siya Vice President, but she also enjoys the support of many of the population, diba? Pero minsan po kasi ang nabibitawan ng Vice President medyo against sa ating Pangulo. Hindi po ba ito maaaring mag-cause ng destabilisasyon? Well, yung destabilization naman kasi medyo mahirap sukatin yan, no? Maraming iba't ibang paraan na pwede nating sabihin destabilization or hindi. But in general, I think yung mga statements kasi ni Vice President Sara, as you can expect, dahil wala nang unity at talagang she is at odds with President Marcos, talagang you will expect her na bumanat sa Pangulo, no? Kaya lang, for those of us observing, ang nakikita natin dyan, merong element of merong element na self-serving. Kasi, yun, alam naman natin na ang constitutional successor ng Presidente would always be the Vice President. So, palaging yung mga sinasabi niya would always be taken in that light. And especially since she has been very adamant in answering questions related to her particular office for the use of confidential funds at kung paano ginagamit yung mga iba pang pondo. So, kung ikaw ay magko-communicate, dapat all out, hindi pwedeng selective lang, no? Hindi ka pwedeng mabanat lang, and then you don't expect people to wait for your own explanation dun sa kung paano mo ginagamit yung pera ng bayan sa sarili mong opisina. Okay, Dean, let me ask a question in terms of the effect sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na doon sa sabihin na natin nasa laylayan ng lipunan na katakot-takot na corruption scandal ang nangyayari, nag-aaw. One way to placate the uncertainty of the people is to make sure that cases are filed immediately. Sinabi naman din po ng Ombudsman na meron na silang mga solid evidence at hinahanda na nila ang kaso sa ilang mga individual na actually mga high-profile persons pa nga daw po. They're just gonna compile everything para ma-file na raw po. Pero balikan ko lang din po itong ICI dahil na-mention po ito ni VP Sara. Sinabi po niya na wala naman siya talagang masyadong hindi siya naniniwala sa integridad ng ICI dahil binuo lamang ito ng Presidente. At ang sinisilip lamang daw nito ay ang flood control project. Sabi niya, dapat silipin din ng ICI ang ilan pang mga proyekto ng gobyerno. At isa sa mga na-mention niya ay yung pag-purchase ng mga laptop ng Department of Education. Pinapasilip niya sa ICI yung pag-purchase ng laptop pero ayaw niyang magsalita patungkol nung siya ay nakaupo bilang Secretary ng DepEd. Ano po tingin niyo sa statement nito? Well, medyo selective na naman kasi sa ka eh. Kasi ako, for me, I've advocated the expansion of the jurisdiction of the ICI, no? In fact, my advocacy is to transform it into a more permanent body in the form of legislation. Nakita nga natin yan, meron ng proposal dyan. At dyan sinusuportahan ko yun. Pero yung sinasabi ni VP Sara, partly tama naman siya. Dapat imbestigahan lahat doon. Pero included, lahat yung mga nangyari even during her tenure as Secretary of the Department of Education. So, hindi pwedeng selective lang, no? Problema lang kasi is, if you're going to zero in on a particular agenda, yun yung magpunod na yung mga tao na nag-serving na naman. But in general, talagang dapat sa atin, mga taong bayan, supportahan natin ang ICI. At kung meron tayong nakikitang pagkukulang, i-call out natin sila. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo naniniwala sa kanila. At this point, kung sasabihin na ICI lang naman na ay nakwenta yan, what would be our option? Wala na lang tayong gagawin. Hindi tayo nakwenta na ulit, mas I think the ICI for all its sabihin na natin kakulangan, it's still a good step. It's still a step in the right direction
start finding out kung ano talaga ang mga nangyaring kalokohan dyan sa flood control na yan at kung ano ang mga makakatulong sa atin moving forward. Yes, due process, but at the same time, bigyan naman natin din ng elbow room. Or at the very least, the benefit of the doubt na they're trying to do their job. Saka learning curve pa tayo eh, bago pa lang sila. Oo, pero at least merong gumagalaw. Oo, dahil mukhang wala nang nangyayari doon sa lower house at in deference to the ICI. Sa Senado naman hindi ko maintindihan kung tutuloy pa ba yan o hindi. Ang gulo. So, Dean, maraming salamat Thank po. you for your time, team. Very productive conversation, sir. Thank you very much, Peter, Enrica. Po ang ating si Dean Ederson Tapia, President ng Philippine Society for Public Administration, na Professorial Lecturer ng UPNC at Vice President ng Academic Affairs sa University of Makati. Naku, meron tayong thunderstorm advisory. Wala akong effect ng thunderstorm. Ganyan. Oh, thunderstorm. Report! Naasahan na mayroong katamtaman hanggang malakas na ulan po na may kitlan at malakas na hangin. Ito po ang mga probinsyang mga lalawigan na maaaring maapektuhan: Bulacan, Laguna, Cavite, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija at Zambales sa loob ng 2 oras po within the next 2 hours mula alas 9 ng umaga hanggang ngayong araw na ito. Aba, di ibig sabihin kung alas 9. Oo, di 1 hour and 15 minutes na lang Oo, yan. Mararanasan din po ito sa Metro Manila kasama ang Pasig, Pateros, Parañaque, Taguig. Sa Quezon po, sa may Infanta, General Nakar, sa Rizal, sa may Tanay, Cardona, Binangonan, Morong, Baras at Teresa, maaaring maapektuhan din po ang mga karating lugar na yan. So, maalala Ano po lalo na yung medyo maraming lugar. Alam na ninyo kung anong gagawin na kung maaari po, siguro, kung meron kayong sasakyan, medyo idalhin na ninyo sa medyo mataas-taas na lugar. Opo, at saka yung mga talagang halos na every time na merong napakalakas na thunderstorm, binabaha yung kanilang bahay. O, hindi ngayon pa lang italas na natin. Oo, lagay na tayo ng floating sa lahat. Floating. Lahat ng gamit. Kailangan ng jack. Oo, ingat po tayong lahat at magiging paulan po ang umaga natin. Oras natin, partner! Eksakto, in punto, it's a little after 9:45. Ay, mali. 9:47 pala. Alas 9:47. Oras hatid sa inyo ng Cenex Fortis Cube and Capsule. Maluwag ang pagkina. Unang ang tema. Basta lagundi. Lemex. Magbabalik po maya-maya ang programang Baliktad Patang. Balitapakan. Balitapakan. Basta at talakayan. Basta AM TZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lemex for Kids. Mami, agapan agad ang plemang nakabara. Pambatang lagundi, Lemex. Hoy, 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 hoy. May bagong suabing energy drink. New Cobra Light. Ang sarap! Grabe! Refreshing Lugo Light. Lemongrass flavors and less sugar. Ika lang, discover. With L-theanine at less caffeine. With vitamin A. New Cobra Light. With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Pili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A ba? Maging handa lagi sa posibilidad ng paglintol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Gum, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng makunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag pumupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Yolo Pascual po, sa ubo at higa, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitexteg
Well, the generic name of Lemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Lemex Forte. Basta lagundi, Leme. Ang Lemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Basta AM-TZMM. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan. Balita Patan. Meron pa tayong mga Radyo Patrol report. Umaasa si ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na walang pagkaantala sa Office of the Prosecutor kahit pa na-disqualify si Karim Khan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Nico detalye please. Rika at Peter, hindi pa natatanggap ng kampo nila ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang kopya ng court document na dinidiskwalifika si ICC Prosecutor Karim Khan sa kasong war crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, ayon mismo kay Conti, hindi nila inaasahang magkakaroon pa muli ng pagkakaantala sa trabaho ng Office of the Prosecutor dahil ang naturang kaso ay binubuo naman ng mga delegado mula sa Pilipinas na pinangungunahan naman si Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Iyang. Iginiit naman ni Conti na walang conflict of interest sa pagitan ng mga biktima at ng Office of the Prosecutor at walang patayan ang pagkakadisqualify Khan dahil naunanaan nilang naihayag na tumutulong si Khan sa grupo ng mga biktima ng drug war ni Duterte sa pamamagitan ng Commission on Human Rights sa pagpapadala ng komunikasyon sa Office of the Prosecutor bago ang kanyang pagkakatanggap bilang Chief Prosecutor. Nauna ng pinaskaloob ng Appeals Chamber noong October 2 ang hiling ng depensa sa pamamagitan ng isang desisyon na hindi pa naisa sa publiko na maaaring maging bias sikat sa pag-inig ng kaso. Agosto naman nitong taon nang hilingi ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, TVMM. Maraming salamat Nico Bagsik. Bakit may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN at sumagot sa Inquesta. Balikan natin, partner, kanina, yung ating, ang ganda ba ng intro eh. Hindi ka pala si attorney ang ating unang panauhin kanina. Dibdiban Oo, yung ginawa mo dibdiban. eh. Lahat pa ng mga pinasok ko eh. Tapos, sabi ka, Hindi ba pala? Kahapon po kasi umappear na si former House Speaker Martin Romualdez sa pandinig ng ICI. Hindi natin alam talaga what exactly transpired dahil hindi naman po tayo privy sa mga nangyayari dun sa ICI hearing and investigation nila. Pero nakita natin at sinabi naman niya nung siya ay humarap sa mga media na gagawin niya ang lahat para nga matulungan ang pagpunta ng investigasyon. So, tulungin natin. So, first ang Trojan Festival Movement na si Attorney Howard Calleja kung tingin niya ay sapat na ang ginawa ng dating House Speaker Congressman Martin Romualdez. Attorney Howard Calleja, magandang umaga po. Peter at Lisa sa programa Balita Patan. Yes, good morning Rica, good morning Peter. Sorry kanina, pero ngayon nandito na po ako, ready na po tayo kung ano po ating pag-uusapan. Good morning sa lahat at mabuhay po kayong lahat. Good morning, sir. No worries po. good morning, Attorney Howard. Good morning, sir. Itong trillion peso movement, ano po, I'm just a little bit confused. Ang susunod po ba na protesta ay sa November 30 pa or are we having it every Friday? Opo, ganito po yan. Nagsimula po yung ating every Friday nung last October 10. No? Yun yung 6 o'clock, nasa exercise tayo. Tapos nung after nung misa, magkakalampag tayo, magno-noise barrage tayo. Pero kung titignan mo, Peter Rodriga, yung itong trillion peso march movement, hindi lang ito Metro Manila kasi yung galit at isip ng taong bayan buong Pilipinas ito. So katulad kami po,
hindi na ako pumunta ng shrine, gusto ako sa Makati, kasama ko yung mga kasamahan namin doon sa Makati, at doon kami sa may San Antonio, sa may Forbes, kami nagkalampag after the 6 o'clock mass. So, ang sinabi namin, tuloy-tuloy po ito every Friday, at anywhere you are, magsuot po tayo ng white, or maglagay tayo ng white sa ating bahay, sa ating kotse, and then, siyempre, meron tayong mga convergence doon nga sa Extra Shrine, pero kung hindi makadating ng 6 o'clock sa Extra Shrine, Ingat po, ma'am. God bless po. meron po lahat yan ng Thank you, mga sir. pila at Thank you tumaas, po. at sumasalin yung mga kaparian natin, at ibang mga religious, na yun nga, after the 6 o'clock, mas nagkakalampag tayo. Okay. Attorney Howard, do you think, sa panansya ninyo, is it the gathering more in ito pong million peso march movement? Ito ba dumadami pa or kaya nga nung mga nangyari nung mga iba nakaraang panahon parang uhol lang na biglang siklap, biglang wala? Opo, ay dumadami po tayo. Actually nga, kaya nga ang susunod natin na malaking pagtitipon, November 30, at ito hindi lang sa Manila, Mr. Enrica, ito ay simultaneous gagawin natin na may Manila, may Iloilo, may Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, Davao, Zamboanga, etc. So, makikita natin na hindi lang Metro Manila ito, bansal po nga nationwide. At pag sinabi natin simultaneous, naka-online pa yan. So, during the rally, makikita natin, nasa may mga taga Cebu, sa may mga taga Iloilo, may kanya-kanyang lugar po sila. So, yan po yung ginagawa natin para talagang makita na yung ating ngit-ngit at galit buong Pilipinas ang kumbaga nakikisama sa atin. At yung every Friday, sabi po nga Peter, yun pa, sabi nga nila, bakit ang tagal pa ng November 30? Gusto nga nila ngayon na. Sabi ko, kailangan paghandaan ito at kailangan talagang, kailangan maramdaman nila na kailangan natukin talaga kasi nakatulad din sinabi nyo nga kanina rin na tama naman yung ginawa ni Speaker, hindi natin alam kung anong nangyari doon. So kailangan talaga katukin natin kaya yung ICI, katukin natin yung Senado, yung ating gobyerno, na talagang yung kanilang fight against corruption hindi lang talk, but they have to put for action and policy to their talk. Sinasabi po ng ICI na ayaw na daw po nilang maging trial o by publicity itong kanilang ginagawang investigation. Kaya hindi po ito isinasa publiko. Ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin nito just so we can meet in the middle ground? Yun nga po, sabi ko nga, sabi naman sa ICI, hindi naman kami magdidiman ng hindi naman posible, no? Kaya ang sinasabi namin, we realize and we understand yung need ng transparency. And yet, we also understand na meron confidentiality, may security issues dito sa ICI, kaya kailangan balancingin ito. Parang ano lang yan namin, ang suggestion nga namin, parang sa Senado, public yung hearing, pero kung meron mga sensitibong portion, pwede sila mag-executive session. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo naririnig yung kung nangyayari. Meron lang silang isang tabi. Or di kaya, sabi ko nga, suggestion ko lang naman kung tayo pinakikinggan ng ICI, kumbaga tayo, Rita, or tayo, Peter, pwedeng maka-credit ng isa, dalawa o tatlong kasamahan natin sa media. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.